Ano nga ba yung mga open cases na tinatawag dito sa BIR? Kung sakaling nag-register ka na sa BIR, may nakuha kang 2303 form o yung Certificate of Registration, makikita natin yung mga dapat nating i-file kada taon. Pero bukod dyan, ano ba yung mga dapat nating tandaan at paano na rin maiiwasan itong mga open cases na siyang may penalty din sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pag-usapan natin yung BIR open cases, mahalaga na alam natin to para maiwasan na rin yung mga patong-patong na penalty o yung mga dapat bayaran bukod pa sa buwis na binabayad natin sa BIR. Una-una, kung nakapag-register ka na sa BIR, hindi doon natatapos ang responsibility natin. Quarterly or annually, kailangan pa rin nating mag-file online. At meron kaming ginawang hiwalay ng mga tutorial video tungkol siyan. Mahalaga din kung nakapag-register ka na mapa-professional, halimbawa freelancer, or meron kang DTI, business name, at ikaw yung nagbabayad ng tax mo, hindi lang yung mga forms na nakalagay dito sa bandang taas yung dapat mong intindihin. May mga reminder sa bandang baba kung saan kahit hindi nakalagay dito yung form, ay kailangan mong i-file yun, depende na rin kung pasok ka doon sa sitwasyon na nilista dito sa reminder. Halimbawa, ito yung pag-cancel ng 0605 na form o yung registration fee kada taon. Isa pa pala yun sa gusto kong sabihin kung saan bukod dito sa mga forms na nakikita natin, also sa mga reminders, kailangan updated din tayo sa balita o sa mga ini-issue na memorandum ng BIR. Kung saan dito, tinanggal na nga yung 0605, hindi na kailangan magbayad annually. Also, may pagkakataon na pwedeng pasok ka sa 1701 MS form. Pero sa video na to, hindi natin yan mas pag-uusapan further. Instead, i-check natin kung ano nga ba yung mga open cases at ano yung dapat gawin para maiwasan ito. Katulad ng sabi natin kanina, yung Form 2303 o yung COR ang pinaka-magiging guide natin. Doon nakalista kung ano yung mga forms na dapat ating submit, pwedeng yung sa income tax, percentage tax, or withholding tax. Ito pa yung isang halimbawa ng COR kung saan maraming forms yung kailangan niyang i-file sa BIR. Kung sakaling di makapag-file, makakakuha ng open cases, patuloy itong mag-generate kung sakaling patuloy na hindi nakikita ng system na nagka-file ka on time. Isa pa sa mga dapat ating tandaan ay kadalasan meron tayong wrong assumption na kung sakaling wala nang kita o tumigil na sa pagnenegosyo ay hindi na rin nagpa-file. Kapag ganyan, makakakuha ka talaga ng open cases kasi kahit wala nang operation or wala nang kita, dapat mag-file pa din ng form na nire-require doon sa COR mo. Ngayon, intindihin lang natin to very quick. Sa case na to, 1701Q at 1701, yung nire-require sa kanya. Yung 0605, hindi na to nire-require dahil na nga rin sa memorandum. Ang gusto kong i-highlight dito ay yung number 2 kung saan napag-usapan natin kanina na kung sakaling wala ng business o hindi na siya nag-ooperate, para ma-avoid yung penalties, dapat mag-file pa din ng tax return. Kahit zero yung amount, basta nakapag-file, hindi ka magkakaroon ng penalty. Pangalawa, kung sakaling merong pagbabago doon sa registration mo, kailangan pa rin mag-file ng 1905 form. At pangatlo, kahit hindi nakalagay dito yung 2551Q na form, pwedeng mag-file ng 2551Q kung pasok ka dito sa number 5 na case. Kung saan, pag hindi ka nag-apply ng 8% income tax rate sa panibagong taon, automatically kailangan mo mag-file ng 2551Q. Very quick, singit ko lang na kung kailangan mo ng electric fan na matibay, malakas ang hangin, at kahit summer, pwedeng-pwede, try nyo tong Panasonic Inverter Electric Fan. Napakatipid sa kuryente, napakalakas ng hangin, at ang kinukonsumo lang niya ay kalahati nung karaniwang electric fan na meron tayo. 30 watts lang, meron ka ng Panasonic Electric Fan na inverter. Sa sobrang tiwala ko dito o sa sobrang ganda ng experience namin, bumili pa ako ng pangalawang electric fan na nagagamit namin lalo ngayong tag-init. Now, balik tayo sa video. At sa pag-file nga pala ng 8% income tax rate, pwede siyang gawin via ORUS. Kung saan dito, makikita ninyo na nag-update ng 1905 at kapag check natin yung isang entry dito, ganito yung pinaka-itsura niya. Yung taxpayer na to ay nag-avail ng 8% income tax rate for the year 2026.
Pag 2027, magka-file ulit ng panibago kung gusto mag-avail ng 8% income tax rate. Or else, magi-default ito sa graduated income tax rate kung saan involved na rin yung pagka-file ng 2551Q. Kanina nasabi natin na ang isa sa mga pinakadahilan ng pagkakaroon ng open cases sa BIR ay ang hindi pag-file kung sakaling nagkaroon na ng stop operation, nag-close yung business or walang kita. Pero isa pa sa mga dahilan ay kung sakaling mali yung form na final or lumagpas sa deadline, automatically yung system na yung makakapag-detect na meron ng open case para sa taxpayer na yun. At sino nga ba yung nafa-flag ng open cases? Obviously, yung mga taxpayers, mapa sole proprietor, ibig sabihin merong business name under sa registration nila sa BIR, nag-register din sila sa DTI, pwede rin yung mga freelancer or professional, or kahit yung mga kumpanya or corporation. Paano malalaman kung meron kang open cases? Kadalasan, pwede kang makakuha ng notice mula sa BIR. Kapag ganyan, kailangan mo na magbayad ng penalty, kailangan mo na rin mag-reach out sa RTO. O di naman kaya sakaling bumisita ka sa BIR at nag-request ka ng renewal or tax clearance, possible makita sa system na meron ka palang open cases. So, paano makapag-comply o paano may iwasan itong open cases sa BIR para maiwasan na rin itong patong-patong na penalty na hihingin sa iyo mismo ng BIR? Ang pinakaunang guide mo ay dapat intindihin itong COR mo at ano ba yung mga deadline dyan. Mas maganda na hindi gawin yung filing on the deadline para hindi na rin ma-encounter yung mga system maintenance na issue o yung mga hindi inaasahan na issue sa EBIR forms kung nag-file kayo online, maging yung pagbayad online. At katulad ng sabi natin kanina, sa lahat ng pagkakataon dapat nagka-file sa BIR kahit walang kita o nag-stop na yung operation. Katulad ng sabi dito, yung empty return is always better than no return or no filing at all. Pangatlo, itago mo lahat ng proof of filing, lahat ng proof of payment, maging yung confirmation email na na-receive mo from BIR. Dito sa EBIR forms, kapag nagka-file tayo online, merong mga nakasave na document dyan. Hindi enough na dito lang siya nakasave, pwede nyo siyang isave sa another drive, local, or mapa online man yan. And pang-apat, kung sakali na nag-stop na ng operation, pwedeng mag-reach out or pumunta sa RDO ninyo sa BIR kung saan mag-file na ng pag-terminate ng business. Kung saan mag-file ng 19054, may mga requirements na hihingin, at mag-execute na ng formal business closure request. Pero kung sakali naman na hindi naman kayo magpapaklose, gusto nyo lang ma-double check na yung filing ninyo is tama, walang issue, or nagre-reflect siya sa system ng BIR, pwede naman kayong pumunta sa BIR mismo para ipacheck iyon. Para sa case na to, pwedeng mag-request ng verification sheet or routing sheet sa BIR mismo. Para saan ba ito? Dito chine-check kung may mga open cases ba para sa taxpayer na yon. Pero bukod pa dyan, i-check pa yung ibang mga section dito, katulad ng mga books natin and iba pang mga kailangan i-comply sa BIR. And ang pinaka-goal natin dito is mapirmahan lahat ng ito. Katulad dito, napirmahan siya and clearly, wala namang open cases for this taxpayer. Ito siya. So, paano nga ba yan? Hihingi ka lang ng number doon sa BIR mismo. Pag nabigyan ka na ng number, hintayin lang ito na matawag sa counter. Kung ano yung number, pumunta lang din sa counter. Ito yung pinakamaingay ninyo, merong counter dito at malalaman nyo kung pang ilan ba kayo. At may mga pagkakataon na maraming tao, minsan din naman konti lang. That's why mabilis lang din naman yung pagproseso nito. Ang pinakamahalaga ay yung peace of mind na alam mo nagka-file ka on time at gusto mong i-double check kung wala ka bang open cases. And kapag natawag na yung number mo, lumapit sa counter at hintayin na pirmahan nila itong pinaka-confirmation nila doon sa form mo. And eventually, kapag natapos mo na lahat, kada section or kada counter, pwede na magpapirma sa assessment section kung saan pwedeng mag-inquire sa guard para i-assist ka nila kung saan ba ito dapat papirmahan. Sa experience na to, binigyan lang ng number para dito sa first 3 section pero sa assessment section, hiwalay na proseso ito pero mabilis lang din siyang gawin katulad ng mga nauna. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!